Shalom, brothers and sisters. By the way, I'm the preacher. So our topic today is all about no one can snatch you in the hands of the Lord Jesus Christ and God Father. So, basahin natin ang John chapter 10 verse 25 hanggang 30, mga brothers and sisters. Sinagot ni Jesus dito, ang mga Hudyo na yun, na nagtanong sa kanya. Ang tanong kasi sa kanya ng mga Hudyo dito, sa verse 24, nalipot nga siya ng mga Hudyo at sa kanya ay sinabi, kailan mo pa baga paalinlanganin kami? Kung ikaw ang Kristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. Ayon mga brothers and sisters, yung mga Hudyo kasi dito, pinalibutan si Jesus Christ at sinabi, kailan ba kami paalinlanganin? Dahil sabihin mo na ikaw si Kristo. At sinagot sila ni Jesus dito, no? Sinabi ni Jesus dito sa John 10 chapter 25. Jesus answered them, I told you, and you believe not the works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Ano bang ibig sabihin dito ni Jesus Christ? Ang sabi niya dito, sinagot nga sila ni Jesus at sinabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisimpalataya, ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpatotoo sa akin. Yun ang sabi ni Jesus Christ dito. In English, but ye believe not because ye are not of my sheep, as I said unto you. Sinabi niya nga ng Panginoon dito, hindi nga kayo nananampalataya sa akin dahil hindi nga kayo ang aking mga tupa. Di ba? In verse 28, and I give to them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hands. Sinabi ng Panginoon dito, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi din sila magkandamatay o mawawala. Walang sinumang tao ang makaagaw sa aking mga kamay. Ayun. Kaya ang Panginoong Hesukristo ay siyang tagapagligtas. At kung sino ang mananampalataya sa Kanya, siya ang pastor o pastol at tayo ay mga tupa, brothers and sisters. At sinagot uli ni Jesus Christ dito, ang sagot niya dito sa verse 29, my fathers which give them me are greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Ayon, binigyan ng Diyos Ama si Jesus Christ ng kapangyarihan na walang sinumang masigit sa Kanya at walang makakaagaw ng kung sino man ang nasa Kanya sa kamay ng Ama. Ayun mga brothers and sisters, no? Kahit sino man ang umagaw sa atin sa kamay ng Ama, ay walang makagagawa nito at hindi tayo makukuha ni Satanas sa kamay ng ating Ama, ng ating Panginoon. Walang sino man ang makakaagaw sa atin sa Kanyang kamay dahil siya ang may hawak sa atin at magligtas sa atin. At sinabi ng Panginoon dito sa John chapter 10 verse 30, I and my Father are one. Ayun, di ba? Yung sinasabi ko, brothers and sisters, ang Diyos Ama at si Kristo ay iisa lang yan. Kasi sinabi nga ni Kristo dito, walang makakaagaw sa inyo sa aking mga kamay. Kahit sa kamay ng aking Ama ay walang makakaagaw sa inyo. Sino bang aagaw sa atin? Si Satanas at ang mga sinungaling na nagtuturo na mali-mali tungkol kay Jesus Christ. Kaya ang mga taong lumabas sa pananampalataya kay Jesus Christ ay siyang hindi maliligtas. Tandaan nyo yan, brothers and sisters, na sinabi ni Jesus Christ dito, kung hindi ikaw ang aking tupa at hindi ka mabibigyan ng Panginoon ang banal na buhay o buhay na walang hanggan, dahil hindi ka kasali sa isang tupa o sa alagad ni Jesus Christ at hindi ka nananampalataya kay Jesus Christ, hindi ka maliligtas.
Basahin nyo dyan mula John chapter 25 to 13, mga brothers and sisters, no? So, yun ang pangako ng Panginoon sa atin, na bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan at walang makakaagaw sa Kanya. At kapag tayo ay nahawakan niya na, walang makakaagaw sa atin kahit sino man, kahit si Satanas, hindi tayo maagaw. Kaya huwag niyong pabayaan ang inyong kaluluwa na maagaw ni Satanas at maagaw ng mga alagad ni Satanas na mga sinungaling. Kay Kristo lamang ang kaligtasan at wala nang iba pa. Ilang beses ko ba siya nasabi sa inyo na ginagamit lang nila si Kristo upang linlangin tayo? Ngunit kung tayo ay may knowledge, wisdom, and understanding na galing sa Panginoon, ay maintindihan natin kung sino siya at sino ang Diyos Ama. Shalom and God bless everyone wherever you are in this world.